Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang araw sa inyong lahat, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Bumalik sa kanyang isipan ang madugong alaala ng nakaraan kung saan hinarap niya ang mismong kamatayan. Puno ng puot at galit na isinigaw ng ating bida ang pangalan ni Burkle sa gitna ng kanilang matinding sagupaan. Kalmado ngunit seryosong sumagot si Burkle Rhineland habang ipinapakita ang kanyang matinding paninindigan sa laban. Mariin nitong sinabi na ang tanging rason ng kanyang pagpunta roon ay para siguraduhin ang kinabukasan ng mga bata, kasabay ng mga salitang iyon ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake na binalot ng madilim at nakakatakot na enerhiya, dahil sa bigat ng puwersa ng kanilang naging banggaan ay makikita ang mabilis na pagtalsik ng isang figure habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Isang malakas na pagsinghap ang bumasag sa katahimikan habang biglang napabangon ang ating bida mula sa kanyang pagkakahiga. Bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at kaba habang balot ng malamig na pawis ang kanyang buong katawan. Sa kanyang pagdilat ay bumungad sa kanya ang pamilyar at marangyang kwarto na nagpatunay na ang nakakakilabot na laban nila ni Burkle Rhineland ay naganap lamang sa kanyang panaginip. Ramdam ang bigat ng kanyang paghinga habang mag-isa siyang nakaupo sa gitna ng malawak na kama. Matapos ang ilang sandali ay unti-unti rin siyang kumalma at napahawak na lamang sa kanyang mukha para panasan ang kanyang pawis. Inis na sinabi ng ating bida na isa iyong napakapangit na panaginip. Matapos pakalmeyan ang sarili ay muling binauikan ng ating bida ang kanyang nakaraan sa pamamagitan ng kanyang malalim na pag-iisip. Noon pa man ay kilala siya bilang si Archimond na kaysa isang necromancer na kinatatakutan at tinaguri ang demonyo ng kontinente. Ngunit ang nakakakilabot na kapangyarihang iyon ay bahagi na lamang ng nakaraan. Sa kanyang alaala ay makikita ang kanyang dagwang mukha na puno ng matinding puot at galit. Dahil sa emosyong ito ay nawala siya sa kanyang sarili at muntik na niyang wasakin ang buong kontinente. Ngunit ang kanyang paghahari ay nagtapos ng tuluyan siyang pabagsakin ng espada ng kabalyero ng hilaga na walang iba kundi si Burkle Rhineland. Makikita sa kanyang isipan ang malamig at kalmadong mukha ni Burkle na siyang nagbigay ng huling hatol sa kanya, at matapos ang mahabang pagkakahimbing sa dilim ay muli siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Doon niya buong pait na napagtanto na lumipas na pala ang 200 taon at muli siyang isinilang bilang inapo ng mismong lalaking kumitil sa kanyang buhay. Ang mas nakakapanindig balahibo sa lahat ay bitbit niya pa rin ang buong alaala ng kanyang nakaraan. Habang nakaupo sa dilim at naliligo sa sariling pawis ay napahawak ang ating bida sa kanyang buhok. Sa isipan niya ay tila hindi pa rin siya sanay sa kanyang bagong anyo. Ngunit ang kanyang malalim na pag-iisip ay biglang naputol nang may isang malaking aninong lumitaw sa pintuan. Bahagyang nagulat ang ating bida at napalingon nang marinig ang tinig mula sa labas. Kalmadong napansin ng lalaki na napakalakas palang magsalita ng batang Panginoong Klein habang ito ay natutulog. Unti-unting lumino ang figure at bumungad ang seryoso at may peklat na mukha ni Garrison Veerman. Walang paligoy-ligoy at may blankong ekspresyon ay tinanong nito ang ating bida kung napapanaginipan ba niya ang kanyang mga nagdaang araw bilang ang kinatatakutang si Archimond. Sa isipan ng ating bida, kilalang kilala niya ang pari na ito na walang iba kundi si Garrison Veerman. Para sa kanya, isa itong siraulo na nagpahirap at nagtrato sa kanya bilang si Archimond sa loob ng maraming taon, dahil dito ay mabilis niyang napagdesisyonan na magpanggap na walang alam hanggat kaya niya. Sa harap ng lalaking ito, pinilit niyang pakalmeyan ang sarili at kinakabahang nagdahilan na medyo napagod lamang siya nitong mga nakaraang araw. Ngunit bago pa man siya makatapos sa pagsasalita ay biglang sumulpot si Eren mula sa kanyang likuran. Nanlalaki ang mga mata at mahigpit ang kamao na pasiga nitong tinawag ang Young Master. Puno ng tensyon na ibinunyag ng dalaga na narinig niya ang lahat ng mga binitawang salita ng ating bida habang ito ay natutulog. Walang atubiling inulit ni Eren ang mga narinig niya mula sa panaginip ng ating bida. Pasigaw at may kasama pang aksyon na idineklara ng dalaga na wasakin daw ang kontinente at patayin silang lahat dahil utos iyon ni Archimond. Labis namang nataranta ang ating bida at pilit na pinatahimik si Eren habang kinakabahang idinadahilan na kailanman ay wala siyang sinabing ganoon. Tahimik lang namang pinagmamasdan ni Garrison Veerman ang nakakatawang sitwasyon ng dalawa. Ang kanilang asaran ay biglang nahinto ng makarinig sila ng katok mula sa pintuan. Pumasok ang isang matandang lalaki at nagpakilala bilang Butler Veerman. Magalang nitong ipinaalam sa Young Master na malapit na magsimula ang demonstrasyon ng espada, ngunit bago pa man matapos ng mayordomo ang kanyang sinasabi ay kalmadong sumabat si Garrison Veerman at seryosong nagpasalamat kay Eren para sa kanyang ulat. Matapos marinig ang mga patunay ni Eren ay biglang naglabas ng nagbabagang liwanag si Garrison Veerman.
Makikita ang isang nakakatakot na ngisi sa mukha ng pari habang mahigpit nitong hawak ang kanyang aklat. Kalmado ngunit seryoso nitong idineklara na mukhang kakailanganin ng batang Panginoong Klein ng dobleng oras para sa ritual ng purifikasyon, maging si Butler Virman na nakatayo sa likuran ay halatang pinagpawisan din dahil sa matinding presensya na inilabas ng pari. Dahil sa narinig na hatol ay lalong pinagpawisan at nakaramdam ng matinding kaba ang ating bida, mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Eren gamit ang kanyang kamay upang pigilan ang dalaga sa patuloy na pagsasalita. Bakas sa mukha ng batang Panginoong Klein ang labis na pagkainis at pagkadismaya sa kanyang sitwasyon. Samantala, ipinakita ang panlabas na bahagi ng malawak at marangyang mansyon sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Doon ay tila umalangaw-ngaw ang panggigigil ng ating bida habang pasigaw niyang idineklara sa kanyang isipan na huwag siyang patawanin ng baliw na pari. Habang naglalakad sa malawak at maliwanag na pasilyo ng mansyon ay nagtanong ang ating bida tungkol sa gaganaping demonstrasyon ng espada. Agad naman itong kinumpirma ng kanyang kasama at magalang na sinabing mismong ang duke ang humiling ng presensya ng Young Master para sa kaganapang ito. Dahil sa narinig ay napahalukip-kap at napaisip ng malalim ang ating bida kung bakit bigla siyang ipinatawag ng kanyang ama. Habang seryosong nag-iisip ang ating bida ay nakabuntot lamang sa kanyang gilid si Eren, masayang nakatingin ang dalaga sa isang maliit na bagay na hawak niya at inusenteng nagtanong sa ating bida kung pwede ba itong mapunta sa kanya. Mabilis na pinagsabihan ni Butler Virman si Eren dahil sa panibagong kakulaitan nito, hawak ang isang maliit na pagkain ay seryosong pinaalalahanan ng mayordomo ang dalaga na iwasan ang paghingi ng kung ano-ano mula sa Young Master, ngunit agad namang sumingit ang ating bida at kalmadong sinabi kay Butler Virman na huwag na nitong pag-alitan ang dalaga. Idinagdag pa ng ating bida na hayaan na lamang ito lalo na at halatang tuwang-tuwa siya. Makikita si Eren na masayang ninunguya ang kanyang pagkain habang namumula ang mga pisngi kaya naman natahimik na lamang ang mayordomo. Makalipas ang maikling asaran ay seryosong ibinalik ng ating bida ang usapan tungkol sa ipinag-uutos ng duke, nagtatakang nagtanong ang ating bida kung ano ba talaga ang nangyayari dahil kailanman ay hindi pa siya ipinapatawag ng kanyang ama para manood ng demonstrasyon. Sa ilalim ng maliwanag na pasilyo ay magalang na sumagot si Butler Virman upang ipaliwanag ang buong katotohanan. Kalmadong nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Butler Virman habang sabay-sabay silang naglalakad sa pasilyo. Ipinaalam ng matandang mayordomo na ang dahilan ng demonstrasyon ay dahil dumating na ang mga miyembro mula sa sangay ng kanilang pamilya. Matapos marinig ang impormasyong iyon ay tahimik na napatitig sa unahan ng ating bida. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang malalim na pinag-iisipan ang presensya ng mga kamag-anak na ito na nasa labas ng direktang linya ng kanilang dugong bughaw. Sa isipan ng ating bida ay batid niya na dumating na ang mga nakakainis na peste sa mansyon. Pagdating nila sa isang malawak na bulwagan ay agad silang napansin ng isang grupo ng mga mayayabang na lalaki. Napatingin ang isa sa mga hangal bago mapanuksong itinanong sa kanyang mga kasama kung hindi ba si Klein ang pumasok. Mabilis namang sumagot ang isa pang hangal at natatawang sinabi na dapat ay Panginoong Archimond ang itawag nila rito. Sinundan pa ito ng malakas na halakhak ng isa pa habang pasiga na sinasabing tama nga na tawagin itong kapatid na Archimond. Nang makalapit na sila ay patuloy pa rin sa pang-iinsulto ang mga hangal na may nakakainis na ngisi sa kanilang mga mukha. Mayabang na sinabi ng isa na kalat na raw sa buong kabisera ang balitang nabulok ang ating bida sa isang monasteryo sa loob ng 7 taon kaya naman ang hihingi ito ng magandang kwento. Natatawa namang bamulong ang kasama nito at ng Osar na nagpaalala na mag-ingat daw sila dahil baka sampayin sila ng ating bida kapag nagkamali sila. Habang pinapakinggan ang mga walang kwentang salitang ito ay kalmado lang na napaisip ang ating bida. Alam niya na ang mga maiingay na lalaking ito ay ang mga pinsan mula sa panig ng ina ng kanyang ama. Inilibot pa ng ating bida ang kanyang paningin at napansin ang isa pang grupo ng malalaking tao na walang pakialam sa nangyayari sa paligid at abala lamang sa paglamon ng malalaking piraso ng karne. Sa isipan ng ating bida ay nakilala niya ang mga ito bilang mga malayong kamag-anak mula sa sangay ng Hilaga, bahagya pa siyang napaisip kung pumunta lamang ba ang mga ito sa mansyon para kumain. Kasunod nito ay damapo naman ang tingin ng ating bida sa isa pang grupo at pilit na inalala kung saan sila nagmula hanggang sa matanto niya na sila pala ang mga pinsan mula sa kanluran. Mula sa direksyong iyon ay lutang na lutang ang presensya ng isang magandang babae na may mahabang kulay gintong buhok. Nakaupo ang dalaga ng nakadekwatro sa isang marangyang upuan habang nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay. Kalmado at tila walang ganang pinagmamasdan ng babae ang mga tao sa bulwagan na lalong nagpalitaw sa kanyang napaka-elegante at seryosong aura.
Habang nakatingin sa malayo ay malalim na napaisip ang ating bida tungkol sa pagkakakilanlan ng magandang babaeng iyon. Sa kabilang banda ay napansin ng mga mayayabang na pinsan na tila hindi sila pinapansin kaya naman inis na sinabi ng isa sa mga hangal na mukhang hindi sila naririnig. Patuloy pa rin sa panunuya ang isa pang hangal at nagyayabang na nagtanong kung bakit may isang katulad niya sa kanilang pamilyang Rhineland. Sa puntong ito ay mabilis at seryosong lumingon ang ating bida patungo sa kanilang direksyon na nagdulot ng bahagyang pagkagulat at kaba sa dalawang lalaki. Dahil sa pagkainis na hindi sila binibigyan ng atensyon ay galit na sumigaw ang hangal at pinagsabihan ng ating bida na binabaliwala nito ang mga nakatatanda habang sila ay nagsasalita. Ngunit sa halip na matakot ay nanatiling kalmado at tila walang gana ang reaksyon ng ating bida. Sa kanyang isipan ay malamig siyang nagtaka kung bakit inaangkin ng mga maiingay na taong ito na kanila ang pamilyang Rhineland. Patuloy na nagmamasid ang ating bida habang malamig nitong iniisip na hindi man lang niya matindaan ang mga pangalan ng mga hangal na ito. Para sa kanya ay napakasimple lamang ng rason kung bakit nag-aasal ng ganito at nag-iingay ang mga hindi pamilyar na kamag-anak na nasa paligid. Batid ng ating bida na unti-unti nang bumabagsak ang pamilyang kanyang kinabibilangan ngayon, ang mismong katotohanan na minamaliit siya ng mga ito kahit pa isa siyang direktang inapo ay sapat na patunay sa malungkot na sitwasyon ng pamilya Rhineland. Kasabay ng malalim na pag-iisip ng ating bida ay ang mabilis na paghawi ng hangin sa gitna ng malawak na bulwagan. Sa susunod na sandali ay malakas na nagsalpukan ang dalawang kahoy na espada na nagdulot ng matunog na kalampag sa buong paligid habang pilit na sinasalag ng isang lalaki ang mabigat na atake ng kanyang kalaban. Galit na galit ang lalaking may kulay ube na buhok habang pasiga nitong tinawag na bastardo si Delan, mabilis at buong lakas na inihawi ng lalaki ang kanyang kahoy na espada papunta sa kanyang kalaban. Bakas ang matinding gigil sa kanyang mukha habang sinasabihan nito si Delan na huminto na sa pagpipigil at seryosohin ang kanilang laban, ngunit sa kabila ng magkakasunod at mabilis na pag-atake ng lalaki ay madali lamang itong nasangga ni Delan dahilan para umapaw ang puwersa mula sa pagbabanggaan ng kanilang mga sandata. Kalmadong nagpahayag ng paumanhin si Delan bago seryosong sinabi kay Dalton na tapos na ang kanilang laban. Dahil sa hindi matanggap ang posibleng pagkatalo ay inis na sumigaw si Dalton at idineklara na hindi pa siya tapos. Matapos ang malakas na banggaan ay kalmadong tumugon si Delan habang nakataas ang kanyang kahoy na espada. Nakangiti itong nagtanong sa kanyang kalaban kung ganoon nga ba ang sitwasyon. Habang pinagmamasdan ang pangyayaring ito ay seryosong napaisip ang ating bida. Para sa kanya, kung mayroon mang natitirang pag-asa ang pamilyang ito ay tiyak na nakasalalay lamang ito sa iisang tao. Ang lalaking ito ay ang panganay na anak ng pamilya Rhineland, isang pambihirang henyo, at ang kapatid sa ama ng ating bida. Samantala ay makikita ang isang alang-inang ngiti sa mukha ni Delan habang bahagyang pinagpapawisan. Mahinahon nitong sinabi na medyo magiging problema nga ang nais mangyari ni Dalton. Ang lalaking ito na lihim na kinikilala ng ating bida ay nagngangalang Delan Rhineland. Habang tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang mabilis na palitan ng atake sa pagitan ng dalawa, napagtanto niya ang malaking halaga ni Delan sa pamilyang iyon. Sa kanyang isipan, alam niyang dahil lamang sa kanyang kapatid kaya bahagya pang nananatili at hindi tuluyang bumabagsak ang reputasyon ng kanilang pamilya bilang isang tanyag na angkan na mahuhusay sa paggamit ng espada. Sa kalagitnaan ng laban ay makikitang hindi pa rin sumusuko si Dalton, buong higpit nitong hinawakan ang kanyang kahoy na sandata at pasiga na idineklara kay Delan na magiging iba na ang resulta ng kanilang tunggalian sa pagkakataong ito. Habang gigil na sumusugod si Dalton ay seryosong nakatitig lamang ang ating bida sa bawat galaw nila. Biglang nagliwanag ng mapang-akit na kulay lila ang mga mata ng ating bida habang same time na inaanalisa ang pamamaraan ng laban. Batid niya sa kanyang sarili na ito ang pinakaunang pagkakataon na makakita siya ng ganitong klaseng demonstrasyon ng espada simula nang siya ay muling isilang sa kanyang bagong katawan. Buong lakas at bilis na inihawi ni Dalton ang kanyang kahoy na espada ng diretso papunta kay Delan. Sa kabila ng mapanganib at napakabilis na paglapit ng sandata ay kapansin-pansin ang pananatiling kalmado at walang kaba sa mukha ni Delan na tila ba nababasa na nito ang bawat galaw ng kanyang kalaban. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang daloy ng tunggalian. Bago pa man tuluyang tumama ang atake ni Dalton ay napakabilis na nakaiwas at nakaganti si Delan kasabay ng pagbulusok ng isang malakas at nakakapasong lunti ang enerhiya na humawi sa hangin at yumanig sa buong paligid.
dahil sa hindi inaasahang bilis at matinding puwersa ng galaw na iyon ay bakas ang labis na gulat kay Dalton na napatigil at hindi makapaniwala sa nasaksihang kahusayan ng kanyang kalaban habang patuloy na inoobserbahan ng ating bida ang bawat detalye ng kanilang laban. Habang patuloy na nagaganap ang nakakagulat na sagupaan sa pagitan ng dalawa ay hindi inalis ng ating bida ang kanyang matalim na tingin sa laban. Sa isang iglap ay mas lalong kuminang at naghugis bituin ang mapang-akit na kulay lila sa mga mata ng ating bida na tila ba bumagal ang oras sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan ay kalmado at buong kumpiyansa niyang idineklara na malinaw niyang nakikita ang lahat ng detalye. Sa kabila ng pambihirang bilis ng naging pag-ilag ni Dylan Rhineland ay perpektong nasundan ng ating bida ang bawat galaw at posisyon ng mga paa nito. Hindi rin nakawala sa malalim na pagsusuri ng ating bida ang eksaktong tiyempo ng bawat pagtulak at paglapat ng paa ni Dylan mula sa lupa na siyang nagbigay daan sa malakas na puwersa at nakakapasong luntiang enerhiya. Sa kabila ng mabilis na pag-ilag ni Dylan Rhineland ay hindi pa rin nagpaawat si Dalton, bakas ang matinding galit at pagkadismaya sa mukha nito habang muling inihawi ang kanyang kahoy na espada at inis na tinawag na bastardo ang kanyang kalaban. Sa mga sandaling iyon ay patuloy ang malalim na pagsusuri ng ating bida sa bawat detalye ng tunggalian. Sa kanyang matalim at mapang-akit na paningin ay malinaw niyang nakikita hindi lamang ang pisikal na galaw kundi pati na rin ang mismong daloy ng mana na bumabalot sa katawan ni Dylan. Dito nasaksihan ng ating bida ang paghahanda para sa isang natatangi at sikretong pamamaraan ng pamilya Rhineland. Gamit ang naipong enerhiya at perpektong tiyempo ay mabilis na nagpakawala si Dylan ng isang napakalakas na pataas na atake. Ang puwersang iyon ay lumikha ng isang nakakapasong pagsabog ng gintong enerhiya mula sa ibaba na direktang sumalpok sa katawan ni Dalton. Dahil sa tindi ng tinaguriang Meteor Sword Technique ay mabilis na tumalsik paitaas si Dalton habang nakabaligtad sa ere at hindi makapaniwala sa nakakapasong lakas na tumama sa kanya. Matapos ang nakakagulat na atake ay umalingaw ang isang malakas na sigaw mula sa tagahatol na nagdedeklara na tapos na ang laban. Walang nagawa si Dalton kundi ang bumagsak sa lapag habang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkagulat at kawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda ay kalmadong nakatayo si Dylan habang nakatutok ang dulo ng kanyang kahoy na espada sa dibdib ng natalong kalaban. Sa isang malapitang anggulo ay makikita ang maaliwalas na mukha ni Dylan na may bahagyang ngiti sa mga labi. Tila ng asar ngunit mahinahon nitong ipinaalala kay Dalton na binalaan na niya ito kanina pa na magiging isang malaking problema ang labang ito para sa kanyang kalaban. Habang tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang mga kaganapan ay mabilis na umugang ang mga bulungan at komento mula sa mga manunood sa malawak na bulwagan. Pinagpapawisan at nanlalaki ang mga mata ng ilang mga miyembro ng sangay ng pamilya habang gulat na tinatanong ang bawat isa kung nakita ba nila ang pambihirang atake na iyon na walang iba kundi ang Meteor Sword. Labis din ang pagkamangha ng isa pa na nagsabing napakabihira at nakakabilib na matagumpay na naisagawa ni Dylan ang perpektong pamamaraan na iyon sa mismong harapan ng napakaraming tao. Sa malalim na pag-iisip ng ating bida, napagtanto niya ang tunay na layunin ng demonstrasyon na iyon. Para sa kanya, isa itong malinaw na babala para sa mga miyembro ng sangay ng pamilya at isang tahasang pagpapakita ng lakas upang patunayan na ang mga Rhineland ay nananatili pang matatag at buhay. Habang abala sa kanyang mga iniisip ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang ating bida. Bahagya siyang napahinto at pilit na kinusot ang kanyang mata na tila ba may kung anong gamambala rito. Bakas ang matinding pagtataka sa kanyang mukha habang tinatanong ang sarili kung ano ang nangyaring iyon at kung ano ang biglang naramdaman mula sa kanyang paningin. Ngunit bago pa man niya lubusang maintindihan ang nangyayari sa kanyang sarili, isang malakas na boses ang umalangaw sa buong bulwagan na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Sa ilalim ng maganda at maliwanag na chandelier ay narinig niyang may malakas na tumawag sa pangalang Klein. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Dylan Rhineland na nakalapit na pala sa kanyang direksyon. Masayang nagtanong si Dylan kung gaano na ba katagal naroon ang ating bida. Medyo nagulat ngunit mabilis na nakabawi ang ating bida at mahinahong sumagot na kara-rating lamang niya kani-kanina. Patuloy namang kinausap ni Dylan ang ating bida at magiliw na sinabing sana ay nagpasabi muna ito bago pumunta roon. Nakangiting sinabi ni Dylan Rhineland na kung alam niya lang na nanunood ang kanyang nakababatang kapatid ay mas lalo pa sana siyang nagsumikap sa laban. Sa pananaw ng ating bida, si Dylan Rhineland ay tunay na kahanga-hanga dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, magandang hitsura, at mabuting personalidad, na siyang dahilan kung bakit maituturing siyang isang perpektong lalaki. Bagamat humanga ang ating bida sa ipinamalas ni Dylan Rhineland,
agad na ibinaling ng ating bida ang usapan sa mas seryosong paksa. Nagtatakang itinanong ng ating bida kung ano ang tunay na dahilan ng biglaang pagbisita ng sangay ng pamilya. Sa isipan ng ating bida, hindi maalis ang duda na baka naruroon lang ulit ang mga ito upang humingi ng pera. Matapos ang maikling pag-uusap, formal at mixing kinilala ng ating bida ang ipinamalas na galing ni Dylan Rhineland sa naganap na demonstrasyon. Mula sa hindi kalayuan ay umalangaw ang isang pamilyar at malalim na boses na pumupuri sa matagumpay at maagang pagkabihasa sa sikretong pamamaraan ng kanilang pamilya. Ang nagmamay-ari ng boses na ito ay isang kagalang-galang na lalaking may mahaba at magulong buhok na nakasuot ng mahabang puting Amerikana. Siya ay walang iba kundi ang ikapitong pinuno ng pamilya Rhineland na nagngangalang Henkel Rhineland. Nang marinig ang boses na iyon ay mabilis na lumingon si Dylan Rhineland at masayang sinalubong ang lalaki sabay tawag rito bilang kanyang ama. Habang nakatayo sa isang tabi at tahimik na nagmamasid ay seryosong pinagmasdan ng ating bida ang lalaking kakapasok lamang. Sa isipan ng ating bida ay formal niyang kinilala na ang lalaking ito ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang kanyang kinabibilangan ngayon at siya rin ang mismong ama ng ating bida. Matapos lapitan ng kanyang anak ay kalmadong sinabi ni Henkel Rhineland kay Dylan Rhineland na paniguradong nagsumikap itong mabuti upang maabot ang ganoong antas ng kahusayan sa paggamit ng espada. Sa isipan ng ating bida, malinaw na ang presensya at husay ni Dylan Rhineland ang kaysa isang natitirang pinagmumula ng labis na pagmamalaki ng kanilang ama na si Henkel Rhineland. Samantala, bakas din ang matinding pagkamangha kay Captain Dunkel habang pinupuri ang kakayahan ng binata. Seryosong sinabi ni Captain Dunkel na ang ganoong antas ng mana at katumpakan ay hindi man lang magagawang subukan ng mga kabalyerong kaedad nito. Idinagdag pa niya na isa talaga itong nakakabighani at umaapaw na talento. Nang marinig ang mga papuring iyon ay bahagyang pinagpawisan si Dylan Rhineland habang nakangiti. Mahinahon at may pagpapakumbabang sinabi ni Dylan na medyo nakakahiya raw marinig iyon dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan. Ngunit bago pa man siya makatapos sa pagsasalita ay formal na tinawag ni Henkel Rhineland ang kanyang pangalan. Seryosong nagpatuloy sa pagsasalita si Henkel Rhineland habang magkakasama silang nakatayo sa malawak na bulwagan. Formal nitong sinabi na ang isang kabalyero ng pamilyang Rhineland ay dapat palaging maging pinakamahusay na kabalyero sa buong imperyo. Idinagdag pa niya na ito ang mga huling salita ng unang duke na si Berkel Rhineland. Tinitigan niya ang kanyang anak na si Dylan Rhineland bago mahinahong paalalahanan na itanim ang mga salitang ito sa kanyang puso at patuloy na ayalay ang sarili para sa pamilya. Bilang tugon ay mabilis na yumuko si Dylan Rhineland upang magbigay galang bago buong pusong nagpasalamat sa kanyang ama. Sa sumunod na sandali ay bahagyang lumingon si Henkel Rhineland, kalmado nitong ibinaling ang kanyang atensyon at tinawag ang pangalan ng ating bida. Bahagyang napayuko at pinagpawisan ang ating bida matapos marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Sa sumunod na sandali ay dahan-dahang inabot ni Henkel Rhineland ang ulo ng ating bida at ipinatong ang kanyang kamay rito. Kalmado ngunit seryosong sinabi ni Henkel Rhineland na hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maramdamang kahit anong mana mula sa binata. Nang marinig ang mga salitang iyon ay malungkot na humingi ng paumanhin ang ating bida sa kanyang ama. Sa malalim na isipan ng ating bida, batid niya na ang pagpapakita ng galit at pagkadismaya ay posible lamang kung mayroon pang natitirang pag-asa na hinihintay mula sa isang tao. Malinaw sa kanya na ngayong nawala na ang lahat ng kanyang potensyal ay itinuturing na lamang niya ang kanyang sarili bilang isang pabigat na walang halaga sa pamilyang iyon. Upang basagin ang tensyon ay magalang na humingi ng paumanhin si Captain Dunkel kay Henkel Rhineland. Ipinaliwanag nito sa kamahalan na marahil ang dahilan ng kakulangan na ito ay dahil ginugol ng batang Panginoon na ating bida ang pinakamahalagang mga taon para sa isang swordsman sa loob ng monasteryo. Nanatili namang tahimik si Henkel Rhineland matapos marinig ang mga salitang iyon. Samantala, nagsimula ng umugang ang mga masasakit na bulungan ng mga hangal sa paligid. Patagang nagtanong ang isang hangal kung narinig ba ng iba na walang mana ang pangalawang anak ng pamilyang Rhineland. Gulat namang sumagot ang isa pang hangal at pinuna kung gaano kalayo ang ating bida kumpara sa magaling nitong kapatid na si Dylan Rhineland. Patuloy na nangutya ang mga hangal at pabulong na sinabing sadyang walang kakayahan ang mga direktang inapo ng pamilya. Kinwestiyon din nila kung paano magkakaroon ng lakas ang ating bida para protektahan ang kanilang angkan. Para sa mga mayayabang na hangal na ito, patunay ito na tama ang mga kumakalat na tsismis sa imperyo kaya naman pakiramdam nila ay kailangan ng yumako ng responsibilidad ang kanilang sangay ng pamilya.
Sa kabila ng mga nakakainsultong bulungan sa paligid ay kalmadong kinausap ni Henkel Rhineland ang ating bida. Mahinahon nitong sinabi na maayos lang ang sitwasyon dahil marami pa namang ibang landas na pwedeng tahakin bukod sa paggamit ng espada. Bilang pagtatapos sa kanyang sinabi ay mahinahong nagtanong si Henkel Rhineland sa ating bida kung tama ba ang kanyang tinutukoy na marami pang ibang landas bukod sa espada. Sa kabila nito ay nanatiling tahimik ang ating bida habang nakatingin sa ibaba, sa kanyang malalim na isipan ay formal niyang inamin na wala siyang kahit anong pakialam sa mga masasakit na insultong direktang ibinabato sa kanya ng mga tao sa paligid. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kanyang isip nang maalala niya ang unang duke na si Berkel Rhineland, kasabay ng pagbabalik tanaw na ito ay isang lumang alaala ang pumutol sa kanyang pananahimik. Umalangaw sa kanyang memorya ang isang mabigat na boses na nag-iwan ng isang napakalalim na mensahe, malinaw na nakatatak sa kanyang isipan ang mga salitang nagpapaalala na ang lahat ng iyon ay ginawa para sa kinabukasan ng mga bata. Dahil sa mga narinig ay mahigpit na napakuyom ng kamao ang ating bida, isang madilim at seryosong ekspresyon ng Bamalot sa kanyang mukha habang tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari. Sa kanyang isipan ay formal niyang kinilala ang malungkot na katotohanan na ang pamilya Rhineland ay nasa huling hininga na ng kanilang pagbagsak. Puno ng pagkadismaya niyang tinanong ang kanyang sarili at ang alaala ng nakaraan kung ibinuwis ba talaga ng unang duke na si Berkel Rhineland ang kanyang buhay para lamang protektahan ang mga ganitong klaseng tao. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakad palayo ang mga miyembro ng pamilya upang lisanin ang malawak na bulwagan. Sa kalagitnaan ng pag-alis ng mga ito ay bahagyang lumingon si Dylan Rhineland at masayang nagpaalam sa ating bida. Bago pa man makabawi ang ating bida mula sa kanyang malalim na pag-iisip ay isang nakakainis na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Mapangasar na nagtanong ang hangal na si Dalton kung ano raw ba ang silbi ng isang batang Panginoon ng Rhineland na hindi man lang makahawak ng espada. Bakas ang matinding kay-abangan sa mukha nito habang patuloy na nang iinsulto. Dagdag pa ng hangal, umaakto raw na mataas at makapangyarihan ang ating bida bilang isang direktang inapo ngunit sa totoo lang ay isa itong malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Habang pinapakinggan ang mga litanyang iyon ay tahimik lang na nagmamasid ang ating bida, sa kanyang isipan ay formal niyang kinilala ang lalaking ito bilang si Dalton Cornwell na nagmula rin sa kabilang sangay ng kanilang pamilya. Hindi naman nagpatinag ang ating bida sa mga narinig na panlalait. Seryosong lumingon ang ating bida at malamig na ibinalik ang tanong kay Dalton kung ang pakikipaglandian ba sa mga babae sa likod ng bulwagan ang siyang tunay na ipinagmamalaki ng kanilang pamilya. Labis na nagulat si Dalton nang marinig yun kaya pasigaw itong nagtanong kung paano nalaman ng ating bida ang sikretong iyon. Nanatiling kalmado ang ating bida at malamig na sinabing hindi sapat ang paggamit ng pera para patahimikin ang mga kumakalat na tsismis. Walang emosyong idinagdag ng ating bida at tinanong si Dalton kung sadyang inosente ba talaga ito o isang ganap na hangal. Dahil sa matinding inis at pagkapahiya ay galit na humakbang palapit si Dalton habang pasigaw na tinatanong kung saan narinig ng ating bida ang mga walang kwentang salitang iyon. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang mayabang na kalaban ay simpleng iniharang ng ating bida ang kanyang paa sa mismong daanan nito. Dahil sa padalos-dalos na paglusob ay hindi na napansin ni Dalton ang patid at tuluyan itong nawala ng balanse, malakas na sumalpok ang mukha ni Dalton sa sahig at nagmukhang kaawa-awa habang nakadapa sa lapag. Sa mga sandaling iyon ay nanatiling nakatayo ang ating bida habang malamig na nakatingin pababa sa napahiyang kalaban. Habang nakadapa at inis na nagpupunas ng dumi sa kanyang bibig ang hangal na si Dalton ay malamig siyang tinalikuran ng ating bida. Sarkastikong pinuna ng ating bida na kaya pala naglalabas ng sama ng loob ang kalaban sa kanya ay dahil sa matinding pagkatalo nito sa kamay ni Dylan, dahil sa labis na galit at pagkapahiya ay napamura ang hangal na si Dalton, pasigaw nitong ininsulto ang ating bida at sinabing isa lamang itong bastardo na hindi man lang kilala kung sino ang kanyang sariling ina. Nang marinig ang mga salitang iyon ay biglang napahinto sa paglalakad ang ating bida. Isang nakakabinging katahimikan ang agad na bumalot sa paligid, kasabay nito ay ang biglaang paglapad ng isang nakakakilabot at madilim na presensya mula sa kanya. Nagdilim ang mukha ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding galit. Sa isang napakalamig at nakakatakot na boses ay seryosong nagtanong ang ating bida kung ano ang huling sinabi ng hangal na tila ba handa na niya itong tapusin sa oras na iyon. Dahil sa nakakakilabot na presensyang inilabas ng ating bida ay agad na nanlaki ang mga mata ng hangal na si Dalton, bakas sa mukha nito ang matinding kaba habang patuloy na pinagpapawisan at halos hindi makapagsalita sa takot.
Sa malalim na isipan ng ating bida ay tahimik niyang inamin na ang kanyang galit ay walang kinalaman sa kanyang ina na hindi man lang niya niselayan ang mukha. Ang tunay na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam ay ang tahasang pambabastos at kawalan ng galang ng mga tulad ni Dalton sa direktang linya ng pamilya dahil lamang sa kanilang kaawa-awang ilusyon na sila ay nakatataas. Labis na nadismaya ang ating bida habang tinatanong ang sarili kung paano umabot sa ganito kababang antas ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Kasabay ng mga malalalim na kaisipang ito ay muling umilo ang mapang-akit at hugis bituin na kulay lila sa mata ng ating bida habang unti-unting bumabalot ang isang madilim at mabigat na enerhiya mula sa kanyang paningin. Sa malalim na isipan ng ating bida ay isang mabigat na katanungan ang bumabagabag sa kanya, habang nakatitig sa kalaban ay labis siyang nagtataka kung bakit ang pamilya ng mismong bayani na pumatay sa kanya noon ay umabot sa ganitong kaawa-awang sitwasyon ngayon. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabitawan ang kanyang galit ay mabilis na pumagitna sa kanila si Captain Dunkel, bakas ang pagkagulat sa mukha ng hangal na si Dalton nang makita ang pagharang ng kapitan habang nakadapa pa rin ito sa lapag. Seryosong sinaway ni Captain Dunkel ang hangal at malamig na sinabing tama na ang mga panlalait na ginagawa nito, puno ng awtoridad at seryoso ang mukha ng kapitan habang mariing nagbibigay ng babala na hindi na niya kailanman palalampasan pa ang anumang kawalan ng galang laban sa batang Panginoon. Isang matinding inis ang agad na rumahistro sa mukha ng hangal na si Dalton matapos marinig ang seryosong babala ng kapitan, pinagpapawisan at nanggigigil ang kanyang mga ngipin habang inis na nagpalabas ng tunog mula sa kanyang bibig tanda ng kanyang matinding pagkadismaya, mabilis siyang tumalikod upang umalis ngunit hindi pa rin ito napigil ang magbitiw ng huling panlalait, habang naglalakad palayo ay lumingon ang hangal at galit na sumigaw sa ating bida na dapat daw itong magpasalamat dahil iniligtas siya ng kanyang kabalyero. Tinawag pa nitong duwag ang ating bida habang pilit na itinatago ang kanyang tunay na kaba. Mula sa likuran ni na Captain Dunkel at ng ating bida ay panandali ang pinagmasdan ng nakakatawang senaryo ng papalayo na kalaban, nagwawala ang hangal na si Dalton at kumakampay pa ang mga braso sa hangin na parang isang batang nagmamaptol habang mabilis na naglalakad sa malawak na pasilyo. Samantala, sa kabila ng pag-alis ng maingay na kalaban ay nanatiling kalmado ngunit alerto si Captain Dunkel. Tahimik nitong pinagmamasdan ang direksyon ng kalaban habang mahigpit na nakahawak ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada upang patuloy na siguraduhin ang kaligtasan ng batang Panginoon. Matapos lisanin ng kalaban ang pasilyo ay panandali ang namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa, seryoso lamang ang tingin ng ating bida. Habang malalim na nag-iisip tungkol sa mga nangyari, hindi nagtagal ay dahan-dahan niyang binasag ang katahimikan at mahinahong tinawag ang pangalan ni Captain Dunkel. Walang kahit anong kaba o emosyon sa kanyang boses habang formal na nagtanong sa kapitan kung nagkataon bang mayroon itong dalang sobrang espada. Pagsapit ng gabi ay nagtungo ang ating bida at si Captain Dunkel sa isang malawak at tahimik na kakahuyan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ay maingat na inabot ni Captain Dunkel ang isang espada sa ating bida habang magalang na tinatawag itong batang Panginoon. Mababakas ang matinding pagtataka sa boses ng kapitan kaya hindi na nito napigil ang magtanong kung bakit kailangan pa ng ating bida ng espada sa ganoong kalalim na oras ng gabi, bilang tugon ay isang tipid na tunog lamang ang naging sagot ng ating bida habang seryosong pinagmamasdan ang hawak niyang sandata. Habang mahigpit na hawak ang espada ay maingat itong iwinasiwas ng ating bida sa hangin. Kalmado siyang nagtanong kung ganito ba ang ginawang paghataw ni Dylan kanina. Narinig ito ni Captain Dunkel kaya nagtataka itong nagtanong kung ang tinutukoy ba ng ating bida ay ang sikat na meteor sword technique. Simpleng sumang-ayon naman ang ating bida bago mahinahong sinabi na mayroon lamang siyang kailangang suriin. Idinagdag din niya na maaari na munang maunang bumalik sa loob ang kapitan. Magalang namang sumunod si Captain Dunkel at formal na nagpaalala sa ating bida na mag-ingat ito. Habang nakatalikod at unti-unting naglalakad palayo ay hindi naiwasan ni Captain Dunkel na makaramdam ng matinding panghihinayang, sa kanyang isipan ay napagtanto niyang marahil ay mayroon pa ring natitirang pagmamahal ang ating bida sa paggamit ng espada, ngunit sa pananaw ng seryosong kapitan ay huli na ang lahat para subukan pa itong muli dahil alam ng lahat na ang batang Panginoon ay may katawang walang kahit anong bakas ng mana. Habang patuloy na naglalakad palayo ay malalim na nag-iisip si Captain Dunkel tungkol sa sitwasyon ng ating bida, para sa seryosong kapitan ay isang malungkot na katotohanan na ang sinumang hindi makagamit ng mana ay kailanman hindi maaaring maging isang ganap na kabalyero. Batid din niya na ang eksenang nasaksihan nila kanina ay ang meteor sword, ang mismong sikretong teknik ng pamilya na personal pang nilikha ng duke.
Sa isipan ng kapitan ay kahit perpekto pang magaya ng ating bida ang bawat kumpas ng sandata ay imposibleng magawa niya ito ng tama dahil sa kanyang kondisyon. Samantala sa gitna ng tahimik na kakahuyan ay naiwan ng mag-isa ang ating bida habang patuloy na iwinawasiwas ang kanyang hawak na espada pababa. Habang same time na nakapikit ang kanyang mga mata ay ramdam ng ating bida ang isang pambihirang kailanawan sa kanyang pakiramdam. Sa kanyang loob-loob ay seryoso niyang napagtanto na napakalinaw pa rin sa kanyang memorya ng eksaktong eksena at galaw na nasaksihan niya kanina lamang. Mula sa kanyang malinaw na memorya ay agad namang sinimulang gayahin ng ating bida ang bawat detalye ng teknik na kanyang nasaksihan. Kabisadong-kabisado niya ang tamang galaw ng paapati na ang eksaktong tiyempo ng bawat pagtulak mula sa lupa. Hindi rin niya pinalampas ang perpektong anggulo ng paghataw ng espada at higit sa lahat ay nakuha niya maging ang mismong daloy ng mana. Sa susunod na sandali ay isang matingkad na kulay lilang enerhiya ang biglang bumalat sa kanyang sandata habang mabilis at buong lakas niya itong inihataw pababa upang perpektong isagawa ang Meteor Sword Technique. Kasabay ng malakas na paghataw na iyon ay ang matinding pagkislap ng mapang-akit at hugis bituin na kulay lila sa mata ng ating bida. Umapaw ang isang nakakakilabot na enerhiya mula sa kanyang pwesto na agad lumikha ng mabigat na pressure sa paligid. Dahil sa biglaang pagsabog ng puwersang ito ay mabilis na napahinto sa paglalakad si Captain Dunkel at naguguluhang napalingon sa kanyang likuran. Agad namang pinagpawisan ang seryosong kapitan habang bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay hindi siya makapaniwala sa nakakapanindig balahibong aura na bigla na lamang niyang naramdaman mula sa direksyon ng ating bida. Patuloy na nanlalaki ang mga mata ni Captain Dunkel habang isang hindi kapanipaniwalang kaisipan ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Halos tumigil ang kanyang paghinga sa labis na gulat habang pilit na tinatanong ang kanyang sarili kung posible kayang nagawa talaga ng ating bida ang tanyag at mahirap na teknik na iyon. Bago pa man siya tuluyang makabawi mula sa matinding pagkamangha ay isang malakas at nakakabinging pagsabog ang biglang yumanig sa buong kakahuyan. Mula sa talam ng espadang hawak ng ating bida ay bumulwak ang isang napakalaki at nakakapasong enerhiya na tila isang mapangwasak na kidlat na kulay lila. Buong puwersa at walang awang ibinagsak ng ating bida ang matinding atake sa isang dambuhalang bato sa kanyang harapan. Ang tindi ng enerhiyang inilabas ng ating bida ay lumikha ng isang nakakabulag na liwanag na tuluyang bumasag sa katahimikan at kadiliman ng gabi. Kasabay ng malakas na pagsabog ay muling kumislap ng matindi ang mapang-akit at hugis bituin na kulay lila sa mata ng ating bida. Isang nakakapanindig balahibong puwersa ang patuloy na umapaw mula sa kanyang paningin na sinabayan ng mga nakakabinging tunog ng pagkabasag sa paligid. Sa kalagitnaan ng nagwawalang enerhiya ay tahimik na nakatayo ang ating bida habang binalot ng isang nakakabulag na liwanag ang kanyang buong katawan. Nanatiling kalmado ang ating bida habang mahigpit na nakahawak sa kanyang espada na nakatutok pababa. Dahil sa walang kapantay at mapangwasak na aurang nagmumula sa kanyang atake ay tuluyan ng nabiyak at nagkadurog-durog ang dambuhalang bato na nasa kanyang harapan. Nagliparan ang mga malalaking tipak ng bato sa hangin habang ang nakakakilabot na presensya ng ating bida ay patuloy na nanalasa at yumanig sa buong kakahuyan. Kasunod ng nakakabinging ingay ng pagkawasak ay tuluyang nahati ang dambuhalang bato sa dalawa. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nanatiling nakatigagaw si Captain Dunkel habang nakatitig sa itaas na tila ba nawalan na ng kakayahang magsalita. Bakas sa kanya ang matinding pagkagulat habang pinagmamasdan ang figure ng ating bida sa gitna ng nahahawing usok at naglalahong liwanag. Nang unti-unting hamupo ang tensyon sa paligid ay naglakas loob na magsalita si Captain Dunkel. May halong kaba at pag-aalinlangan sa kanyang boses nang dahan-dahan niyang tawagin ang ating bida bilang batang Panginoon. Sa mga sandaling iyon ay tahimik na nakatayo ang ating bida habang mahigpit na nakahawak pa rin sa kanyang espada at dahan-daang lumingon. Subalit sa kabila ng kanyang seryosong tindig ay hindi rin makapaniwala ang ating bida sa kanyang sariling nagawa. Nanlaki ang kanyang mga mata at bakas ang labis na gulat sa kanyang paisang mukha. Sa kanyang malalim na isipan ay hindi niya napigil ang magtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Puno ng pagtataka at pagkamangha niyang pinagmasdan ang sitwasyon habang tahimik na kinukumpirma sa kanyang sarili na talagang gumana ng perpekto ang pambihirang teknik na iyon.